Kasi mom ko never niya formally ako kinausap about sex. So ikaw natututo ka na lang through porn. Or yung lola mo na nanonood ng Bold sa gabi. Bold. Parang yun pa yung tawag doon. Bold. Say it together. Bold. Okay, welcome everyone. Dahil ako daw ang pinakamanyak, ako mag-open ng episode na to. Pag-uusapan natin, learning about sex. Uy, ano yun? Uy, lo? Kaya nga learning about sex, tatanong pa kayo? Ano ibig sabihin na? Ano ba muna ibig Wala sabihin akong alam nun? tungkol doon. Okay, sex tayo as in sexual intercourse. Ngayon pala, sa panahon ngayon, hindi necessarily pen to vagina. Ano, two units receiving each other. Basta may hole. Oo, and then the end result is pleasure. Sorry, tulala ako ah. So ano yung topic? Learning about sex. That's why madami tayong nasabi right now. Intro pa lang to, ang dami na. Ay, ang ganda. Parang buhay na buhay yung dugo ko dito Siyempre. eh. Kasi ito yung isang topic na sobrang wala akong alam. Gusto ko siyang matutunan. First of all, wag ka muna magsinungaling. Kaya nga Di ba nasa episode ka na? Ikaw yung professor. Dahil ako yung una nag-open na ng topic, mag-ask ko ng first question natin. How did you guys learn about sex? The first time na tinuruan ako about sex was 5th grade. Kasi sa school namin, which I will not disclose for personal reasons, tinuruan kami nung 5th grade about how sex happens. As in, nagulat na lang ako, pinapunta kami dun sa AV room. Kasi diba may Tapos may Yung porn? demo? Improve? Live yung ginagawa? As in, nasa harapan ng blackboard? Oo. So, ikaw na mag-explain. Charot. Parang animation siya. Yung nakikita mo sa science textbook. Tapos, yung penis, pumapasok talaga siya sa vagina. But it's an animation. Sabi ko, ay, ba't pa ulit-ulit? Tapos parang may fluid na lumabas, and then parang, yun na, tapos magiging... Castro? Yung sperm, mag-meet with the egg, tapos magiging zygote. Oh, zygote! Yung zygote. I'm so confused. Hindi, tapos yun nga, so ever since 5th grade, I'm proud to say na I learned about sex education pretty early for me to not make it awkward in the later stages of life. Alam mo yun, nung pagbata ka pa, tapos sasabihin mo sa parents mo, kaya nasa mall kayo, Daddy, gusto ko yan yung chocolate flavor, tapos nakaturo ka pala sa condom. Tapos parang, syempre yung pharmacist, parang, mga anak talaga nito. Nalilibog talaga yung mga anak na to, gusto yung chocolate flavored condom. Nagulat ako dun sa minention ni Jan na parang may pa-visual sila about intercoursing, ganyan. Kasi dun sa Intercoursing? sa amin kasi by book lang talaga. But you still learn about it. Yeah, we learn about it but walang actual picture na kung paano. Parang mas nag-focus kami sa reproductive system ng female. Wait, so alam mo ba kung ano ang urethra? Oh, yung... Tama ba? Girl, uterus yun! Basta ang alam ko lang clitoris eh. Clitoris. Puta. Natutunan ko lang yung sex from TV series, from Friends. Yung napanood ko yung Titanic, parang yung di ba yung may hands na gumagano. Sobrang curious ako, anong ginagawa kaya nila? Ganon. Yung nanay ko nanunood all the time ng mga, favorite niya dati yung Sex and the City. Usually, pag pinapalabas yun, gabi na, yun yung time for sleeping na kami mga kapatid ko. Pero since ako, I'm a cheeky little bitch. So parang ako, ano yun? Buti aminado ka. Siyempre kasi parang may maririnig ka ng mga weird noise na parang you don't usually hear. Kasi siyempre ako, ano kaya yung sound na yun? So siyempre ako, tinignan ko, parang, anong weird? Parang ano yung nangyayari? Ganyan. Tapos si mama, meron siyang mga DVD ba yun ng series. First time kong makabasa ng ganong words. Parang sex? Inask ko sa friends, kasi parang sana di din nila alam. So, tinask ko na sa nanay ko. Sabi ko, ano sabihin ng sex? Parang sabi niya lang, that's how you make a baby. Something like that. Well, yung sa inyo parang, like nagulat ako na tinuro or inintroduce siya in a way na, basta may pinanggalingan. Kasi mom ko never niya formally ako kinausap about sex. Sinabi niya lang sa akin, wag. Wag mong subukan! Hindi kami tinuruan sa school, if I remember correctly, sa grade school. So ikaw natututo ka na lang through, ko na through porn. Natututo ka through Cinemax or yung lola mo na nanonood ng Bold sa gabi. Parang yun pa yung tawag doon, Bold. Say it together. Bold. Through watching porn, yung nangyayari is, nagbabranch. Share-sharean kayo ng mga porn. Oo, yun yung tipong habang sa classroom. Ay, gago, may bold ako. Oo, infrared pa yun. Infrared. Tapos pag nagalaw ng konti, magalit na yung isa. Oo. Going into, like, for example, from high school to college, nung nagka-relationships na kayo, tapos nagka-encounters na kayo, na-curious ako paano siya nag-translate yung knowledge nyo na parang, oy, ito yung alam ko, tapos gagawin ko na siya with the person with only the knowledge that I know. Meron bang nangyari ng parang mga mishap? First sexual encounter, first year college ako. Ano nang knowledge mo, no? Wala, sobrang weird kasi parang hindi ko alam na nangyayari na siya. Parang
Okay. So, ito yung napanood ko sa porn. So, parang, ito na ba yun? Kasi scientific term, penis and vagina. Nung pinapasok na yung Unfiltered penis. naman to eh. Kaya so, pinapasok na yung penis. Edits. Fuck, scientific term, science term, di ba? Sinabi bang street term? Sinabi bang tite? Parang sabi ko, shocks, bakit parang sa porn, nasasarapan yung girl? Bakit ang sakit? But hindi ako nag-enjoy dun sa experience na yun na parang, is it normal to feel like this? Parang ayoko nang gawin ulit. Alam mo yun, na parang, tas ngayon, gusto ko na siya. Yung pinaka nag-bother sa akin yung first time mo ever gawin. Kasi di ba natuto ka through porn or through videos and everything. Ready ka na. Excited ka, sasabihin mo, gago lahat na napanood ko, tatry ko, ikutin ko siya, mga ganun. As in, lahat, akala mo magagawa mo yung 5 oras, kahit 10 minutes lang pinapanood mo. Isang posisyon mo lang, gagong hirap pa nito. Paano mahirap? Nakakapagod siya. Hindi mo in-expect na parang, akala mo kasi yung guy, literally, buong 30 minutes, isang buong, ganun lang yung lalaki, paulit-ulit. Eh, syempre, film yun, di ba? So they cut. Eh, ikaw hindi mo yun alam. Sabi mo, hindi, ganun talaga yun, ikutin ko siya. Ganun talaga yun? Oo, ganun talaga yun. Parang ikaw, gago, parang napapagod ako. Ganito ba talaga to? Kasi yun, as you grow up, mas natututunan mo na parang there's foreplay and other stuff like that. Since kasi kami ni Maui, straight kami. So, syempre yung mga usually napapanood mo paglabas mo sa porn, yun agad eh, girl, boy, di ba madalas? So kayo, since ang partner nyo is same-sex, like, paano nyo na-start? Lalo na Catholic school, it's very taboo. Well, in general naman, in our culture. Nung high school tayo na parang sobrang uso yung open parties, tipong yung may bayad yung entrance, tapos sa mga clubhouse ng mga villages. I guess doon nag-start yung first encounter ko. So parang nagka-thing ako with someone nung time na yun. Tapos parang yung body shot, yun yung parang pampainit eh. Tapos doon ka magiging curious, like, whoo, I want more. Feeling ko nag-start talaga siya sa mga momol, like Ange, tapos sa mga dare, tapos hanggang sa hinila ako sa banyo. Pero hindi namin ginawa doon, like parang foreplay lang doon. Tapos umuwi kami. Doon na nangyari sa bahay niya. Pero since first time lang namin, ang masakit doon, di namin tinanggal yung underwear. Parang wait lang. Parang ganyan, parang ginagawa. So, first experience ko, hindi siya masaya. Masakit. Pero nung second, third, fourth, fifth, masaya na. Kasi alam na namin yung gagawin eh. Ako nung high school ako, natatakot ako sa concept ng anal talaga. Especially when you don't know anything about it. You don't know how to do it. And then, makakarinig ka from a friend na parang, trinay namin. Tapos, sobrang hindi kaya. Actually, after college na. Yung first sexual experience ko. Ever. Parang, I guess, medyo fortunate na rin ako na pwede ako mag-research. Nung, parang, alam mo yun, after college na, so I know what to do to prepare for my first time. Parang, at the end of the day, it's all about the pleasure talaga. At the same time, I think ito din yung important. Parang yung concept of HIV and AIDS. Kasi nung bata pa, parang hindi mo alam if you're going to use the time of contraceptives. Di naman natin alam ano mga gagawin mangyayari dyan. Sa tingin nyo, at what age ba natin dapat matutunan ang sex education? The moment before ako magkaroon ng period. Kasi once nagkaroon ng period yung babae, pwede ka nang mabuntis eh. Diba? I mean, sa lalaki naman kasi parang kahit ano naman mangyari, ano naman na kayo. Andiyan naman yung betlog nyo dyan eh. lang naman eh. Parang minalit yung betlog. Sorry betlog. Yun nga, diba sa amin na pag nagka-period ka, parang doon yung impression na, dalaga ka na, mag-iingat ka na. Diba may ganong notion sa mga batang babae na, Feeling ko yun yung parang mali yung sa pagturo sa atin. Parang mas tinatakot tayo na hindi siya helpful at all. I think for me, yung tinuro sa amin ng grade 5, which is 11 years old, the woman is already ovulating, may period na siya. I'm thinking maybe it's a good measure also na dun na rin yung age na ituro for guys. Of course, given that we live in the Philippines, it's taboo. Like, you can't avoid it. But the way na tinuro siya sa amin is, it's just like any other it's part normal, of the yeah. diba? Like any other part of the lesson plan. Like when you're learning about flowers or when you're learning about volcanoes, like it's Respiratory system. Respiratory system, muscles, bones. Boner? Ano mo na baka bastos mo?
So parang it's in a way, parang we normalize it, we talk about it in a normal way. So kapag, yun na, the time has come, walang judgment dun sa tinuro sa'yo. For me, it's better if you have sex when you're at the age of consent. Anywhere 18 above is fine. Pero nangyayari is dahil nga hindi mo tinuturo, sinasabi mo ano, Mas edi mas mas mapapaaga talaga sila. You parang make it uncool. Oh, alam mo, di tinuturo yung sex sa atin. So if Ako, alam ko na to. diba? Oo. Alam ko na to, hindi pa ako 18. No? So nafe-feel talaga ng matao na hindi ka talaga cool if oo hindi mo nga. gawin. Actually, may mga ganun na parang may maririnig kang rumors sa school na parang, uy, nag-sex na daw sila. And because of that, parang may pagka-cool sila. Tapos parang, I wanna try it. It's the other way around sa all-girls school eh. Parang pag may nalaman kami, uy, hindi na siya virgin. Parang sasabihin, pok-pok siya, ganyan. Ay, naku, nakipag-sex. Oh, shaming naman. Dahil nga, tinakot kami ng school na wag gawin yung sex. This is what's confusing, or this is what's conflicting about it, na parang yung school, ayaw niya i-fulfill yung role niya to educate, or parang sinasabi nila, okay, ginagawa na namin, pero because of the Catholic eme-eme, Yeah, ganyan. we're gonna hold back. Oo. And parang dapat tinuturo yung mga values na to at home, by your family, ganyan-ganyan. Pero pagdating mo sa family, sasabihin nila, Sa school mo matututunan dapat. oo, sa school mo matututunan dapat, or medyo taboo, and it leads back all again to their religion. Hindi ko naman sinasabi ng bad thing yung religion, pero they use it both as a reason, pero hindi nagko-connect. Parang kunyari sa math exam, hindi ka naman bibigyan ng madaming equation tapos, paano ko ba kukuhanin to? Titingin na lang ako sa kabila. Yeah. Tapos pag nagkamali ka, iko-condemn ka namin. Oo, kasalanan mo kasi hindi ka nag-aral, di mo alam, di ka nag-research. I'm so tired. I'm so tired. Wow. With all yung points natin, I guess, yung main thing na naisip ko, I wouldn't call it a problem. Pero for us, I think dapat pag-usapan nyo eh. I don't care if it's yung parents or yung schools. Ang dali kong kausapin kayo about sex. Pero pag yung anak ko yung parang, anak, parang, wag natin pag-usapan, wag ganun. If hindi nyo maiwasan talaga na mag-experiment at a young age, at least alam nyo na. Sana mas maging accepting yung school sa sex education and pati parents. Kasi number one yung parents eh. Sila yung nasa bahay, sila yung lagi mong kasama. Instead of hugas kamay yung family and yung institutions, I think proactive, work together talaga to make it a conducive like learning environment. But I guess it's easier said than alam mo done. yung term, learning environment. Hindi siya malibog. Practice safe sex din, of course. Hindi kayo basta, hindi porket pinanood nyo to and you think this episode is funny, it's cool. Make sure na alam nyo na agad kung ano yung mga mangyayari na possible outcomes. Alam nyo na yung consequences pag nag-sex kayo ng walang condom. Pwede kayong magkasakit, pwede kang magkaroon ng unwanted pregnancy. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo about our episode. So yeah, like, subscribe, and share. Pero parang hindi ko to ma-share kasi baka yan Comment, guys, comment down below future topics you want Direct, us to talk sorry about. kung hindi ko ma-share. Joke lang. Hindi ko na lang i-share. Kayo na lang mag-share for me. Please, Ma, be I'm sorry, responsible, ma. please. Hindi guys, Sorry ma. Sorry grabe talaga. kayo. Hindi Comment nga kayo, to huwag kayo tabu. mag-away. Ay, hindi siya tabu. Oo. Ma, sorry ma, pero dito tabu. Ma, sorry ma. Pero nagsisex Tanggapin yung nyo na anak to. mo. Alam mo naman nagsisex ako eh. So Tanggapin nyo guys, na. i-share din natin. Yung Hindi mama to ko ata tabu. hindi niya alam nagsisex ako pero nagulat siya may anak na ako. So yun, be responsible, Ayun na be nga safe. guys, okay, bye Comment na, down bye. below, be Cut, safe. cut, cut.